sa buwan na ito, sabi po nila ang buwan daw po ng February ay buwan ng pag-ibig daw. Amen po. Pero sa atin ng mga Christians, araw-araw po ng mga puso ng pag-ibig. Amen po. Sa mundo lang po yun. Praise God. Kaya sa buhay po natin, of course, bilang mga tao, wala po tayong pinakaasam sa buhay kung hindi ang maranasan natin na tayo ay mahalin. Sinong agree sa akin? Sa lahat po ng ating ginagawa sa buhay, lahat ng ginagawa po natin na mga kabutihan, responsibility, pagpasok sa trabaho, and everything po na ginagawa natin, it's because of love. Sinong agree sa akin? Amen. Bakit ikaw sa umaga babangon ka kahit may kunti kang lagnat? Di ba? Inuubo ka, mabigat ang pakiramdam mo, nagnineve ka sa labas, bumabagyo sa labas, o anumang sitwasyon sa labas, ikaw ay babangon because of love. Kaya po, ang tanong ko pong pangalawa, mapagod man tayo sa lahat ng ating ginagawa with love, masaya ang buhay. But, kapag pagod na pagod ka without love, hindi po natin nararanasan ang pag-ibig, ano pong buhay? Malungkot? Di ba? Gaano man kasarap ang pagkain sa hapagkainan kapag po nagharap-harap ang mga kakain just to fill in yung ating stomach na makaregain ng physical strength without love sa relationship, ano pong mangyayari sa hapagkainan? Tutungo kang ganyan, no? Kakain ka lang, bilis, tapos if you feel na tawag dito, nakaregain ka na ng strength enough na yung food na mag-sustain sa physical strength, ano pong nangyayari? Napansin niyo po sa mga amo, kakain ng tanghali, may kakain ng 12, ng 12:30, ng 1, ng 1:30, pamilya yon. Pero, sa atin, na mga anak ng Diyos, napakasarap po na kakain tayo na sabay-sabay. Tapos magkumustahan sa table, kumusta ang giornata mo, kumusta ang ano mo, tapos nandoon po yung bonding, nagkukwentuhan, masayang kumakain, hanggang sa matapos kumain, magkakape ka, magdodolce ka, tapos aalis kayo sa kusina, malinis na ang kusina. Hindi po yon. Sino ba ang ating mga tatay dyan na mga magagaling magluto? Brother Marlon daw, number 1. Brother Budi, ayan. Si Reb daw, ayan. Dito po sa banda dito, Kuya Arnold. Si Brother Rooney, si Brother Peter. Sa lahat po ng mga tatay dyan. Di po ba mga tatay, napakasarap naman po na kayo na ang nagluto at tinawag nyo na sila, kain na tayo. Tapos, pagkatapos kumain ay walang aalis hanggat hindi naiaposto ang kusina. Anong pakiramdam ng nagluto na pagkatapos kumain, aalis ang lahat ng mga kasamang kumain, ikaw na nagluto, ikaw pang maghuhugas. Ang restaurant po, Kuya Arnold, may bayad. Pagkatapos mong kumain, magbabayad ka kasi binabayaran mo yung service. May sweldo yung mga nagtatrabaho doon. Amen po? E paano kung ikaw ang nagluto? Ikaw na ang nagtrabaho, sweldo mo, nagluto ka, ikaw ang naghain,
At ikaw pang naghugas, ikaw pang nag-espesa, ikaw pa lahat-lahat. Anong klaseng buhay yun? Diba? Pero today, alam niyo po, kinikwento ko ito, bakit? Because tayong lahat, bawat isa po sa atin, we have all the responsibility para ang isang tahanan ay magkaroon po siya ng function na magiging masaya ang bawat isa. Amen po? Praise God. Kaya sa araw na ito, bago ko po basahin ang ating text sa araw na ito, pwede po ba tayong lahat ay yumuko at tayo po ay manalangin? Hallelujah. Oh, hallelujah. Father God in heaven, itinataas po namin ang aming dalawang kamay bilang pagkilala na ikaw ay aming Diyos. Ang lahat po ng aming tinatangkilik ay mula sa iyo. Even po ang aming mga buhay ay mula sa iyo, O Diyos. At wala kang ibang nais kundi makita ang mga anak mo, O God, na ang aming mga buhay, Panginoon, ay namumuhay kami ng may kapayapaan, may kagalakan, at punong-puno ng pag-ibig ang aming mga puso. O Diyos, sa araw na ito, pagpalain mo ang iyong mga salita, O God, at ang mga salitang ito na aming maririnig, ito, Panginoon, ay maitanim sa matabang lupa, ito itutubo, mamumunga, Panginoon, at magagamit namin ito upang ang dakilang pangalan mo ay mapapurihan sa aming buhay. Salamat po, Diyos, pagpalain mo ang iyong abang lingkod, O God, at ang lahat ng makikinig. And we pray, O Diyos, na ang banal na presensya ng banal na Santong Espiritu ang siyang manguna mula umpisa hanggang matapos. Inaangkin na po namin ang katagumpayan at ang pagpapala, O Diyos, sa aming mga buhay sapagkat ang dakilang presensya mo ang aming kasama sa araw na ito. Salamat po, Diyos, purihin ka, sambahin ka, dakilain ka. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise God. Pumalakpak po ang lahat ng pinagpala ng Diyos. Hallelujah. Praise God. So, buksan po natin ang ating mga Biblia. Pakibukas po ang inyong mga Biblia sa Ephesians 5, 1 and 2. Basahin ko po sa Tagalog. Ang sabi po ng Efeso chapter 5, verse 1 and 2, yamang kayo'y mga anak na minamahal ng Diyos, tularan ninyo siya, mamuhay kayong puspos ng pag-ibig tulad ni Kristo. Dahil sa pag-ibig sa atin, inihandog niya ang kanyang buhay bilang mahalimuyak na hain sa Diyos. Ang sabi po sa English, therefore, be imitators of God as beloved children and walk in love just as Christ loved us and gave Himself up for us. Ano po ang sabi ng binasa natin? Tayo po ay mga anak na minamahal ng Diyos. At sabi po niya ay, tularan natin ang Diyos. Sino ang sinabing tularan natin? Ang Diyos. Amen po? So, dito po, sa araw na ito, kaya po sa araw na ito, nais ko pong dalhin sa atin, nilagyan ko po ng title, Live as God-Beloved Children. Sa Tagalog, mamuhay bilang mga anak na minamahal ng Diyos. Paano nga ba? Tanong. Paano ba ang mamuhay bilang anak na minamahal ng Diyos? Tingnan mo nga ang katabi mo kung siya'y malungkot. Namumuhay ba siya bilang isang anak ng Diyos na minamahal ng Diyos? Kasi po, ito po yung magandang balita. We are so
grateful kasi po, tayong mga tao, sa ayaw at sa gusto natin, sa pagmamahal po ng ating kapwa sa atin, mabibigo po tayo. Sinong agree sa akin? Masasaktan tayo. Amen po? Pero, ang magandang balita, mayroon po tayong Diyos na nagmahal sa atin, hindi man tayo karapat dapat, ikaw at ako, minahal ng Diyos. Ito po yung sinasabi nila na ang pagmamahal daw po ng Diyos, hindi po convenient love. Ano ba ang convenient love? Sa makamundo. Sige, mamahalin kita pero mahalin mo rin ako, ha? Tutulungan kita pero pag ako ang nangailangan, tulungan mo rin ako. Diba? Lahat ng ginagawa natin ng mga tao para po sa atin, gusto natin laging may balik. That's why ang tao nasasaktan, ang tao naghihirap, ang tao naghihinagpis. Kasi po ang tao kapag hindi nangyari o natanggap ang inaasahan sa lahat ng sakripisyo, anong nangyayari sa tao? Lugmok. Nahulog sa depression. Kasi po ang tao ay nakatuon sa pagkwenta ng lahat ng ginawang kabutihan dahil ang sukli na hinihintay ay hindi natanggap. That's why ang Lord, kaya po sinabi ang Diyos ay lagi po natin sinasabi, siya'y banal na Diyos, makapangyarihan at ang kanyang pagmamahal sa atin ay walang katulad, unconditional, sapagkat hindi na po natin titignan ang ating katabi. Titignan na lang natin ang ating sarili. Sino tayo para mahalin ng Diyos? Sino tayo para ang Panginoong Jesus ay ibigay niya ang kanyang buhay sa krus para pagbayaran ang lahat ng ating mga kasalanan. At ang Panginoong Jesus, ginawa niya, hindi po siya naghintay ng kapalit. That's why, ngayong araw na ito, ipapaunawa ng Diyos sa atin na tayo po'y mamumuhay na kagaya ng isang anak na minamahal ng Diyos, na ang lahat ng gagawin natin, tutularan natin ang Diyos, na ang lahat ng gagawin natin may kalakip na pag-ibig. Hindi tayo maghihintay ng anumang kapalit. Kasi ang lahat ng gagawin natin nang hindi naghihintay ng kapalit, ang Diyos ang magbibigay at magpapala sa buhay ng bawat isa. Palakpakan po natin ang Diyos. Kaya wala tayong hurt. Hindi natin mararanasan ng anumang sakit. Sapagkat ang sabi po ng Biblia, ang lahat ng inyong gagawin, ito man ay nakikita at hindi nakikita, sa Diyos nyo ito gawin. Praise God. Kaya that's why, dito po si Pablo, sa mga taga-Efeso, sa chapter 5, titignan po natin ang mga taga-Efeso, kung pag-aaralan natin ang sulat ni Pablo, hindi po niya agad itinuro sa mga mananampalataya sa Efeso ano ang kanilang gawin para matularan ang Diyos na kanilang tinanggap bilang ang Panginoong Hesus bilang Diyos at sariling tagapagligtas, kung hindi ipinaunawa ni Pablo sa mga taga-Efeso na kung babasahin po natin ang Biblia sa chapter 1 and chapter 3, ipinaunawa ni Pablo kung who we are in Christ, our identity. At ang mga ginawa ng Panginoong Yesus upang matamo natin ang kaligtasan at magkaroon tayo ng buhay na may kapayapaan.
na naipinaunawa po ni Pablo that we are saved through the grace of God. Hindi po tayo naligtas sa pamamagitan ng mabubuting gawa. Ito ay, lahat ay ginawa po ng Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo. Kaya, doon po, ipinaunawa ni Pablo mula chapter 1 to chapter 3, ano ang ginawa ni Jesus para sa inyo. Kasi kung hindi po natin ito maunawaan, hindi po natin maunawaan sino tayo sa harapan ng Diyos. Amen po? Mayroon po akong illustration. May isang bata, nagsuot siya ng uniform, ng school uniform. Dahil ba siya ay nagsuot ng uniform, matatawag ba siya na siya ay estudyante? Ano sa palagay niyo? Diba? Isang bata, nakita yung uniform, isinuot. Siya ba'y matatawag na estudyante kasi nakasuot siya ng uniform? Of course not. Pero, ang bata, dahil estudyante ako, isinuot ko ang uniform kasi estudyante ako. Amen po? At kagaya din po natin na mga mananampalataya ay hindi po ibig sabihin na tayo po ay mamumuhay ng may kabanalan kahit wala kang connection sa Diyos. Hindi mo nauunawaan kung sino ka. Bagkus, alam mo na ikaw ay anak ng Diyos, ikaw ay tinubos ni Jesus sa krus ng Kalbaryo, kaya namumuhay ka ng may kabanalan kasi ikaw ay anak ng Diyos. Amen po? Kasi alam mo na ikaw ay anak ng Diyos. Kaya po, si Pablo, ipinaunawa po niya sa mga taga-Efeso na sila po'y mamuhay ng may, tawag dito, ng may kabanalan, ng may pag-ibig bilang mga anak ng Diyos. Kaya kailangan alam po natin ito. Kaya that's why, dito po titingnan po natin, ano po ang sabi po ng binasa po natin, ang sabi po, sa binasa natin sa chapter 5, ang sabi niya, therefore, tapos sa English, may comma. Tagalog po. Yun, sa English, brother, ayan. Nakita niyo? Tapos may comma agad. Alam niyo po ba, na ang salitang yan ay itong isinulat po ni Pablo sa chapter 5, ito po ay connected sa chapter 4. Kaya, dito po, kung mababasa po natin ang chapter 4, ng beginning verse 17, tignan po natin, kaya makikita po natin dito yung point number 1 po natin na nais kong i-discuss, from old self to new self. Naalala niyo kung ano tayo dati? Without God? Kapag nasaling tayo, anong nangyayari sa atin noon? Diba? Kaya dito, maiko-compare po natin ngayon, kasi nais ko pong, itong usapin natin ngayon ito, very seryoso po siya, kasi ito po ay sa inner being po natin as children of God, nais po ng Diyos na maunawaan natin ito, paano tayo transform ng Diyos nung tinanggap natin si Jesus as Lord and Savior. Na kung mai-evaluate natin ang sarili natin as Christian, ini-imitate ba natin talaga ba ang Diyos sa ating mga buhay? Pinapamuhay ba natin? Namumuhay ba tayo kagaya ni Kristo bilang
tinanggap natin bilang Diyos at sariling tagapagligtas. Kaya tignan po natin from old self to new self sa Ephesians 4 verse 17 to 19. Ang sabi po, sa pangalan ng Panginoon, binabalaan ko kayo, huwag na kayong mamuhay tulad ng mga hindi sumasampalataya, walang kabuluhan ang kanilang iniisip, wala silang pangunawa dahil sa kanilang kamangmangan at katigasan ng ulo, wala silang bahagi sa buhay na kaloob ng Diyos. Sila'y naging alipin ng kahalayan at wala na silang kahihiyan, wala na silang inaatupag, kundi pawang kalaswaan. Ito po yung sulat po ni Pablo sa mga taga-Efeso, dito na po sa chapter 4. Kaya kung titignan po natin from chapter 1 to chapter 3, ano ang ginawa ng Diyos sa atin? From chapter 4 to chapter 6, ano naman ang gagawin natin towards God? Naunawaan po natin? Kasi po, ang relationship po natin sa Diyos, kailangan two-way. Hindi po yung tayo lang ng tayo. That's why, isinulat po sa Biblia na kapag nag-grieve ang Holy Spirit, hindi po siya makakilos sa ating mga buhay. Kahit mag-umiyak pa tayo sa lugar na ito, pag nag-grieve, nasaktan ang puso ng Diyos, hindi po natin mararanasan ang kanyang presensya. Kaya that's why makita nyo sa ating church, pag nagkaroon po tayo ng festa sa lugar na ito, nilalagay po namin dito, huwag kayong umupo dito po sa stage, kasi po ang lugar na ito ay banal. We preserve ito pong taas na ito para sa Diyos. Kasi may oras para sa kasiyahan at may oras para sa Diyos. Hindi po yung gagamitin natin ang lugar na ito para sa kasiyahan, gawin natin ang gusto natin, tapos mag-church service tayo, umiyak tayo ng umiyak, pero hindi na natin maranasan ang presensya ng banal na Santong Espiritu. Kaya that's why, dito po sinabi po ni Pablo sa mga taga-Efeso, sabi niya, you must no longer live as the Gentiles do. Kagaya ng buhay ng mga hintil, na mga hindi kumikilala sa Diyos. Nang sabi niya yung old life description, yung binasa po natin, walang kabuluhan ang kanilang iniisip. Nangyari po sa atin ito. Nung hindi pa natin tinanggap si Jesus. Di po ba, ang isip po natin walang direction. Parang insalata. Sino nakaranas nun? Di ba? Para bang dumaan lang ang araw, kumain ka, para bang yung tawag dito ay, sinabi ni Gian kagabi, sabi niya, ang buhay daw, iniisip niya yung kanyang gagawin. Sabi niya, kasi maraming compete, sabi niya, manja, estudya, kiesa, manja. Tapos sabi niya, dorme, estudya. Sabi niya, kumbaga yung routine. Di po ba? Napansin niyo ang buhay natin? Pero, itayo na mga nanay, tatay, di po ba? Maraming responsibility. Buti nga sila as anak yun. Itayo. Anong mangyayari sa nanay, tatay? Anong mangyayari doon? Dorme, pero pensa! Di ba? Matutulog ka na lang, nagpipensa ka ba? Kung ilan ang anak mo, buti na lang tayo, 2, 3 ang anak. Di ba? Hindi tayo binigyan ng Diyos ng 10 anak kasi bago ka, tawag dito, magpijama ka, iisipin mo lahat ang pangangailangan ng anak mo. Anak number 1, ito ang kailangan niya. Anak number 2, aba umaga na, alas 6 na, hindi ka na makatulog. Sa dami ng iniisip mo. Kaya nakita po natin na kung saan, ito po yung, sabi dito, walang kabuluhan ang kanilang iniisip. Pero tignan nyo ngayon, ang Christian. Matulog ka, ay tawag dito, kumain ka, di ba? Natapos mo ang trabaho mo,
kumain kayong kasama ang pamilya, matutulog ka, magpe-pray ka, salamat Panginoon. Gaano man karami ang anak mo, gaano man karami ang pangangailangan mo, Lord, I entrust unto your hands. Ako'y matutulog, magpapahinga. Paggising ko bukas, a renewed strength, a new blessing, I know, Lord, sapagkat ikaw ay aking ama at ako'y iyong anak. Di po ba? Palakpakan natin ang Diyos. Kaya, makita po natin, may pagkakaiba o wala? Malaki. Amen po. Kaya that's why sabi po sa old self, sila ay walang pangunawa, matitigas ang ulo at puso at alipin ng kasalanan. Pabalik-balik. Kasi walang taong pwedeng baguhin ang kanyang sarili. Tanging ang Diyos lang ang makakapagbago sa ating mga buhay. Kaya sabi po dito, ito ang buhay na walang Kristo. Ito ang buhay na kontrolado ng kasalanan, hindi ng pag-ibig. Magulo. Mahirap. Masyadong kasino. Pero, ang nabubuhay ng may pag-ibig, ano pong nangyayari? Maingat ka sa lahat. Amen po? Kasi nandun yung pag-ibig mula sa ating mga puso. Pero, ang sabi po sa verse 20 and 24, sa chapter 4 Ephesians, sabi po doon, hindi ganyan ang natutunan ninyo tungkol kay Kristo. Ito na ngayon yung bago. Dahil may itinuro sa atin na pakinggan na ninyo ang aral ni Jesus at natutunan na ninyo ang katotohanang nasa Kanya, iwan na ninyo ang dating pamumuhay, hubarin ninyo ang inyong dating pagkatao na nasisira dahil sa masasamang pagnanasa. Ano daw po ang sabi? Hubarin ang lumang pagkatao. Ang sabi po, magbago na kayo ng diwa at pag-iisip at ang dapat ninyong isuot ay ang bagong pagkatao na nilikhang kalarawan ng Diyos at nahahayag sa matuwid at banal na pamumuhay ayon sa katotohanan. Kaya ito po yung sabi po sa English, that is not the way you learn Christ. Put off the old self and put on the new self. So nakita niyo po, ang Diyos, hubarin ang lumang pagkatao, ang lumang kasuotan, hindi po tayo hinayaan ng Diyos na hubad. Diba? Inalis ang luma at gusto ng Diyos isuot ang bagong ating pagkatao. The new self. Ito po yung nais ng Diyos. Kaya po, hindi sinasabi ni Pablo na ayusin mo ang sarili mo. Sinasabi niya, isuot mo kung sino ka na kay Kristo. Hindi self-improvement ang Christianity, kung hindi ito po ay new identity. Kailangan malaman po natin ito. Hindi po tayo magsasakripisyo na baguhin ang ating sarili nang ayon sa ating lakas, kung hindi isuot natin ang new identity. Bilang anak ng Diyos, tinanggap si Jesus bilang Diyos at sariling tagapagligtas. Ikaw at ako, sabihin mo sa katabi mo, ano man ang iyong nakaraan, pangit man ito, nakaraan na yon. Amen po? Hinubad mo na yon. Tanungin mo ang katabi mo. Nang hinubad mo ba, nagtangka ka bang isuot uli? Hello? Kasi mayroon po ditong illustration, makinig po kayo. Naligo ka. Diba? Naligo ka. Nag-shampoo, ang bango-bango mo. Yung marumi mong damit, isinuot mo. Diba?
Kung tatanungin natin kung malinis ka, sa katawan, oo. Kasi naligo ka eh. Pero, nagsuot ka ng maruming damit at mabaho. Kaya tayo, sa spiritual, ikaw at ako, lahat ng yung old self natin, ito yung mga kasalanan natin. Ito yung mga karumihan sa atin. Na through the blood of Jesus on the cross of Calvary, tayo po'y parang pinaliguan. Tayo po'y nilinis. Na hindi ibig sabihin, hinubad at pinaliguan tayo. Isusuot natin uli yung marumi kapag bumalik ulit tayo sa kasalanan. Kaya that's why, ang gusto po ng Diyos ay isuot natin ang bagong damit, the new self. At ano po ito? Ito po yon, yung point number 2, put off and put on. Sa Ephesians 4:25 and 32, ang sabi dito, dahil dito, itakwil na natin ang pagsisinungaling. At tayong lahat ay magsabi ng totoo sa isa't isa sapagkat tayo'y bahagi ng iisang katawan. Imagine po ninyo, kung dati yung old self natin, tayo po'y nagsisinungaling. At na born again tayo, nasa church tayo, as sinasabi natin, we are born again, children, the loving children of God. At nagsisinungaling pa rin po tayo. Anong pagkakaiba? Alam niyo po, pinag-aralan ko po ito habang pinag-aralan ko, Lord, ang sakit. Sabi ko, kasi kita ni Lord, kapag yung maruming damit natin, sinusuot natin uli. At ang nagigrieve, ang Holy Spirit. Ang puso ng Diyos. Kasi sabi po ng Biblia, wala nang pangalawang hain na ihahain pa kapag tayo'y bumalik sa dating buhay. Minsan lang mamatay si Jesus sa krus para pagbayaran ang lahat ng ating kasalanan. At ang mananatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. Kaya sabi niya, magsabi tayo sa isa't isa sapagkat tayo'y bahagi ng isang katawan. Sa verse 26, kung magagalit man kayo, iwasan ninyo ang kayo'y magkasala. Huwag ninyong hayaang lumubog ang araw na galit pa rin kayo. Ito ba ay isinulat na huwag palubugan ng araw? Ito ba ay, alam niyo po, ito ay isinulat, hindi po ito para sa ikabubuti ng ibang tao, kung hindi ang nais ng Lord, ikaw at ako, ay matulog tayo sa bawat gabi ng may kapayapaan. Kasi po, pag natulog tayo ng gabi nang hindi nagalit pa rin tayo, ang espiritu ng kaaway nakakapasok sa atin. Kasi may bukas na pintuan. Kung imagine ninyo, ang buhay natin, ang ating katawan, ang ating espiritual na buhay, ito ay inihahalin tulad sa isang bahay. Na kapag natulog ka nang may galit sa puso, i-imagine mo ang isang bahay, bukas ang pintuan na pwedeng makapasok ang sinuman. Pero kapag tayo ay bago matulog, nag-pray po tayo, Lord, salamat sa maghapon. Nasaktan man ako, may nakasakit sa akin, Panginoon. Dalangin ko po, i-heal niyo po ang aking puso at pinapatawad ko po ang taong nagkasala sa akin. At matulog ako ng may kapayapaan. Alam niyo po, may kwento po dito yung tungkol sa pagpapatawad. Kasi, tignan niyo po,
Wala po tayong may pagmamalaki sa Diyos kung bakit hindi natin kayang magpatawad. Kasi ikaw at ako, pare-pareho po tayo na nakaupo dito. Malaki ang pinatawad ng Diyos sa atin. Amen po? Sa lahat ng ating old self, pinatawad tayo ni Lord. Inari tayong anak. Kaya there is no reason na ikaw at ako ay matutulog po tayo ng may galit sa puso. Kaya tapikin mo ang katabi mo. Sa pagtulog mo sa gabi, nagalit ka man, mag-release ka ng kapatawaran. Nang sa ganun, kahit tulog ka, ay mapoproteksyonan ka pa rin ng Diyos at ng iyong pamilya. Amen po? Yun po yun ang gusto ng Diyos. Kaya sabi po sa verse 27, huwag ninyong bigyan ng pagkakataon ang dyablo. Isinulat po talaga dito ni Pablo. At ang verse 28, ang magnanakaw ay huwag nang magnakaw. Sa halip, magtrabaho siya ng marangal para sa sariling ikabubuhay at makatulong sa mga nangangailangan. Kaya dito ayaw ni Lord ng tamad. Kaya kung pansinin ninyo sa Biblia, lahat ng kanyang tinawag ay may ginagawa. Hindi po tatawagin ng Diyos na halimbawa nakaupo ka, portinayo ka sa bahay kasi ayaw mong magtrabaho. Tapos hindi ka pupuntahan ni Lord, total nakaupo ka na rin lang. Tawagin nga kita at ikaw ay humayo. Hindi po yun. Alam niyo kung sino po ang tatawagin ng Lord? Yung busy sa trabaho. Tawag dito na halos wala ng oras sa sarili. Yun po ang tatawagin ni Lord. Amen. Kaya huwag kang magtaka sa iyong kinaroroonan ngayon sa kabila ng pagka-busy mo sa buhay. Ikaw ang tinawag ni Lord. Kaya tapikin mo ang katabi mo, huwag ka nang magtaka. Amen po? Yun po yung nais ni Lord. Maging masipag po ang bawat isa. And sabi na sa verse 29, huwag kayong gumamit. Gracias. Tingnan niyo po ang verse 29. Huwag kayong gumamit ng masasamang salita, kundi yung makapagpapalakas at angkop sa pagkakataon upang makapagdulot ng mabuti sa mga nakakarinig. Ito po ang nais ng Diyos. Sabi niya, huwag kayong gumamit ng masasamang salita. Kaya bago ka magsalita, pag ikaw ay galit, huminga ka ng malalim. Inhale, exhale. Bigyan mo yung sarili mo ng pagkakataon bago mo bitawan yung salita. Kasi kapag hindi ka nag-inhale at exhale, kapag ang hawak mo ay Armalite, naku po. At hinawakan mo ang Armalite, pang. At butas-butas ang puso. Ang bullets na, tawag dito na, tumama na sa bawat puso, hindi mo na ito makukuha pa. Kahit operahan mo pa ito, dalhin mo sa emergency, sa ospital, kasi tinamaan ng Armalite. Maalis man yung bullets na yon, ito ay magpipeklat, tatahiin, at kapag mayroon uling narinig na salita, bubuka uli ang sugat, diba? Dudugo uli. Ang healing process na di-delay. Ano pong nangyayari doon? Nasisira ang relasyon. Kaya, tayo po, gamitin po natin inhale, exhale. Kasi nakakatulong po ito, nare-relax ka. Mag-exhale ka, inhale ka, nare-relax ka, nare-relax po tayo. Kaya doon mag-iisip ka,
na yung sasabihin mo, ito ba ay masakit? O ito ay, tawag dito, ito ay makakapag-build ng makakarinig. Amen po? Kaya, ikaw naman, na kapag may kaharap kang galit na, huwag mo naman siyang sulsulan. Sasabog na nga. Tapos, nag-i-inhale, exhale na nga siya. Kasi pinipigilan niya ang kanyang sasabihin. Ikaw naman, sabihin mo, sabihin mo, sabihin mo! Di ba? So dapat, ang gawin mo, Lord, humupa ang kanyang galit. Mag-intercede ka. Amen po? Kaya isipin po natin. At sabi sa verse 30, huwag ninyong saktan. Ito po yung sinasabi ko kanina. Huwag ninyong saktan ang kalooban ng Espiritu Santo sapagkat siya ang tatak ng Diyos sa inyo. Ang katibayan na kayo'y tutubusin pagdating ng araw. Alisin na ninyo ang lahat ng sama ng loob, puot, galit. Huwag na kayong mambubulyaw, manlalait, mananakit ng damdamin ng kapwa. Sa halip, maging mabait kayo, maawain, mapagpatawad kayo sa isa't isa tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos dahil kay Kristo. Ang dami. Kumuha ba kayo ng notebook na isulat nyo ba lahat? Yung mga huhubarin at kailangan isuot bilang isang anak ng Diyos. Kaya sabi po dito, isummarize natin yung ating binasa. Put off, number 1, kasinungalingan. Put on ang katotohanan, the truth. Put off ang galit. Put on forgiveness. Put off pagnanakaw. Alam niyo po ba na itong pagnanakaw, minsan hindi po tayo aware na kapag na-late po tayo sa trabaho, ito'y consider na pagnanakaw ng oras. At na-late ka ng pasok, lalabas ka rin on time. Kaya, ang gawin mo, na-late ka ng pasok, lumabas ka rin ng late. Para ma-recupero mo. Hindi man ito alam ng iba, but God knows. Kita tayo ni Lord. At sabi po, put off ang masamang salita and put on ang mga salita na nakakapagpalakas. Put off, huwag nang manlalait at mambubulyaw. Put on kindness and compassion. Maging compassionate po ang ating mga puso. Sabi po doon, do not grieve the Holy Spirit. Ito po ay sapagkat kapag po tayo ay lumalabag sa kalooban ng Diyos, ito po ay nakakasakit sa puso ng Diyos at nagigrieve po ang Holy Spirit. Kaya doon magtataka ka na bakit ganun na lamang ang iyong pag-iyak at desire na maranasan mo ang Holy Spirit pero hindi mo nararanasan. Napangunahan ka. Kasi po, hanggat hindi natin, tawag dito ay inaalis, hinuhubad ang lumang tayo at isuot ang lumang pagkatao, hindi po tayo pangungunahan ng banal na Santong Espiritu. Amen po? Kaya that's why dito po sa church, magalak kayo. Kasi nakita nyo, 2026, ang daming challenge na nangyayari. Nakita nyo po sa ating bulletin board, mga bago, ang mga tumatayo. Kung nandito kayo kanina ng devotion, instead na nag-pray po kami, lahat na yata ng kasama sa prayer ay nag-intercede para sa nag-pray ng devotion. At pagkatapos namin mag-pray, akala mo talagang victorious eh! Ang lakas ng amen, sabi, amen! Sabi nga
kapatid natin na humakbang, glory to God, ay napagtagumpayan po niya, ay binigay niya at naglingkod po siya sa iyo. Amen po! Kahapon at ngayon, puro bago ang ating mga kapatid na tumatayo at excited ako lalo sa buwan ng Marso, sa March. Sinong mga excited dyan? Itaas ang mga kamay ng mga excited. Excited na makita ang mga pangalan doon. Amen po? Na mga bago. Sapagkat kita po ng Diyos na kapag hinubad natin ang lumang damit at hindi na natin ito isinuot, kahit ano pang nararanasan natin, ito na po yung sign na gusto nating ipagamit ang buhay natin sa Diyos. Ano man ang ating maranasan, huwag natin uling balikan yung lumang buhay. That's why magkakaroon po ito ng transition. Dito po makikita po ninyo ang Ephesians chapter 5. Makikita natin yung transition na dito po makita natin na parang hagdan. Sabi po, tanggalin ang luma, isuot ang bago, mamuhay bilang anak ng Diyos. Ito po yung pribileyo doon. Hindi po tayo trying hard. Sapagkat ang Christian life po, ito po ay lifestyle. Hindi po yung kapag walang nakakakita, ay gagawin mo ang lahat. Pag may nakakakita, mamumuhay tayo na parang banal na banal. Dito po ang gusto po ng Diyos ay hinubad mo na yung luma, isinuot mo yung bago, mamuhay ka bilang anak, at ang gusto po ng Diyos, gayahin natin si Kristo bilang ating Panginoon at sariling tagapagligtas. Mamuhay bilang anak, sabi po dito sa ating binasa, kaya dito po sa chapter 5 verse 1, sinasabi po ni Pablo, sabi niya, dahil iniwan mo na ang lumang buhay, dahil bago ka na kay Kristo, dahil pinatawad ka na, ito na ang tawag sa'yo. Live as beloved children. Di ba ang sarap? Hindi po tayo yung namumuhay na para tayong lahat ng ating ginagawa para lang tayo mahalin. Napakahirap po nun. Gagawa ka ng mga bagay, pagod ka na, para ka lang mahalin. Pero dito, as beloved children of God, tayo po'y mga anak ng Diyos, mahal na mahal tayo ng Diyos, at ito po ay pinatunayan niya sa krus ng Kalbaryo. Ikaw at ako, nung panahon na tayo makasalanan, minahal na tayo ng Diyos. Kaya dito po, huwag po tayong mamuhay na parang lugi. Alam niyo po yung lugi? Feeling mo laging lugi ka? Yung sinabi ko kanina, kapag hindi mo natanggap in return. Pero alam niyo po, pag alam mo yung stand mo, pag alam mo yung identity mo, as minamahal ng Diyos, as anak ng Diyos, wala mang makapansin sa ginagawa mo, masaya ka pa din. Kasi mahal ka ni Lord. Kahit hindi ka purihin, kahit walang nagsasabi na brava, masaya ka pa rin. Gigising ka pa rin sa umaga. Oh, thank you, Lord. Mahal mo ako, Panginoon. Binigyan mo ako ng lakas. Kahit hindi ko hilingin, ibinigay mo. At paggising mo, may nagtimpla pa ng kape dahil mahal ka ng kapamilya mo. Bonus yun! Di ba? Bonus yun! At kapag naman ikaw ay pinagtimplahan ng kape ngayon, bukas naman, aba magtimpla ka naman sa kanya. Di ba, Brother Budi? Naghihintay ka rin, ano? Na magtimpla si Sister Joyce? Di ba?
Oh, sino dyan ang mga kalalakihan na naghihintay sa mga asawang babae na ipagtimpla din ng mga kape nila? Di ba? Aba, ang aking asawa nagtaas din ng kamay. Ano, Brother Maki, naghintay ka rin ba? Aba, naghintay lahat sila. Aba, mukhang ngayong araw na ito, ginigising tayong lahat ng mga asawang babae. Bukas, Lunes na Lunes, paggising nila, bago sila bumangon, unahan na natin. Magtimpla na tayo ng masarap na kape para sa kanila. Kaya, ano po ang point ko dito? Ang sabi ko dito, live as beloved children of God. Kaya yung binasa po natin, yamang kayo'y mga anak na minamahal ng Diyos, tularan ninyo siya. Sinong tularan natin? Si Jesus. Amen po, si Jesus ang tularan natin. Sabi po dito, be imitators of God so that He will love you. Sabi po dito, hindi sinabing be imitators of God so that He will love you, kundi be imitators of God because you are already beloved. Hindi po yung tawag dito, imitate ko si Lord para mahalin ako. Unawain natin ito. Para bang magpapakabait ka, gagawin mo lahat kasi mamahalin ako ni Lord. Mali. Kung hindi, gagawin mo as Christ-like character kasi mahal ka ni Lord. Amen. Ito po yung sinabi. Dito meron pa akong nabasa. Ang sabi po doon, yung nagtatrabaho, work for love, para mag-gain mo ang love, iba po yun. Mapapagod ka. Kung hindi, work from love. Lahat ng gagawin mo dahil nag-uumapaw ang puso mo ng may pag-ibig. Kasi punong-puno ang puso mo. Mahal na mahal ka ni Lord. Kasi nasa sinapupunan ka pa lang ng nanay mo, pinili ka na ng Diyos. Kaya dapat, kahit anong nararanasan mo ngayon, marami kang problemang nararanasan, sabihin mo sa sarili mo, mahal ako ni Lord. Hindi ako iiwan ni Lord. Ipoprovide ni Lord ang aking pangangailangan. Hindi ako malulungkot. Kahit nandun ka sa gitna ng bundok, kasama mo si Lord. Mararamdaman mo ang pag-ibig ng Diyos. Gaano kadakila ang pag-ibig ng Diyos. Kaya po, ang sabi po, point number 4, walk and love the way of Christ. Sabi po dito, mamuhay kayo ng may pagmamahal tulad ni Kristo. Dahil sa kanyang pagmamahal sa atin, inalay niya ang kanyang buhay bilang mabangong alay at handog sa Diyos. Sabi po, walk in love just as Christ loved us and gave Himself up for us. Ang illustration po dito, si Jesus, paano niya pinatunayan ang pagmamahal ng amang nasa langit? Binigay niya si Jesus bilang handog, pantubos sa kasalanan ng sanlibutan. Amen po, because of love. For God so loved the world, He gave His only begotten Son, that whoever believe in Him shall not perish but have everlasting life. Alam niyo po ba na paano po tayo lalakad, mamumuhay bilang beloved children of God? Kailangan tayo rin po ma-illustrate natin ng pag-ibig natin gaya ng cross. Tingnan po natin ang cross. Ano pong nakikita niyo sa cross? May vertical at may horizontal. Ang vertical, ito ay towards God. Ma-illustrate natin yung pagmamahal natin sa Diyos gaya ng binasa natin sa Ephesians chapter 4, put off the old clothes. Lahat ng mga nasulat doon, put on the new clothes. At doon, ma-illustrate natin ang pagmamahal natin sa Diyos.
Pero nakita niyo ang horizontal? Ano po itong sa horizontal na ito? Towards men, ng ating kapwa. Kaya, hindi natin ma-illustrate ang pagmamahal natin bilang isang beloved children of God kung horizontal lang. Sasabihin mo, ako'y naglilingkod sa Lord, mahal ko si Lord. Pero, tapikin mo ang katabi mo. Mahal mo ba ang iyong kapwa? Yung mga umaaway sa'yo? Yung mga nakasakit sa'yo? Sasabihin mo, Lord, pwede ba na ang aking illustration ng pagmamahal sa'yo, vertical lang? Paano yung naging cross? That's why, carry your cross. Ang sabi doon, ang sino mang sumunod sa akin, pasanin niya ang kanyang cross. Siguro yung mga nandito, Lord, maglilingkod ako sa iyo. Pwede ba vertical lang ang akin, Lord? Di ba? Kaya that's why, sa Biblia, ang sabi doon, di ba? Makakapaglingkod ka daw sa Diyos kapag ang mga binigyan mo yung walang kayang magbalik sa iyo. Yung mga nakakulong ay dinalaw mo sa kulungan. At sa pamamagitan nun, nakapaglingkod ka sa Diyos. Kaya hindi tayo, habang tayo'y nabubuhay, hindi mo pwedeng sabihin na maglilingkod ka sa Diyos kung hindi mo mamahalin ang iyong kapwa. Kaya ang Lord, paano kung ang Lord, kung inaway natin si Lord, sabi ni Lord, hindi na kita mahal. Pero walang ganun eh. Kasi ang unconditional love, si Lord. Kaya that's why tayo, makikita po natin yung ating paglakad bilang minamahal na anak ng Diyos. Dito po yung ipinaunawa ng Diyos. Yung carry your cross. Minsan, nag-usap po kami ni Rev about po sa paglilingkod sa Diyos. Na pag tinawag ka ng Diyos, di ba tinawag ka? Oo ka. Di ba? Ngayon, pag umoo ka, magkakaroon ng breaking. At yung breaking, open. Anong ibig sabihin ng open? Makikita ng lahat. Paano ka nasaktan? Paano ka umiyak? Paano ka niloko? Paano? Lahat ng pangit. Breaking. Kasi kung walang breaking, kagaya ni Jesus, that's why sabi ng Bible, we are not more than Christ. Siya'y naranasan niya ang lahat. Since sinasabi natin, we are the followers of Christ, mararanasan din natin ang breaking openly. At kapag nagkaroon na ng breaking, anong sabi doon ni Jesus? Ama! Ama! Ang daming tao. Patawarin niyo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. At kapag tayo, dumating na tayo sa point na nandun na po yung breaking and restoration sa atin, still, sasabihin mo pa rin, Lord, I will serve you because I love you. Dahil walang halaga ang aking buhay kung hindi ko magawa ang aking purpose. Kasi kailangan alam natin that we have the purpose. Hindi lamang po tayo pumunta rito, magtrabaho at kumita ng euro. Tinawag ka ng Lord for a purpose. Lahat ng breaking na naranasan mo, may purpose ang Lord. Kasi after breaking, after restoration and obedience to God, nandun po yung glory. Kasi gagamitin ka ni Lord para sa glory ng Lord. Kasi sa naranasan mo after breaking, ikaw pa rin nag-obey sa Lord. At doon,
mapaparangalan ang Diyos sa iyong buhay. Kaya sabihin mo sa katabi mo, nakakaranas ka man ng breaking ngayon, okay lang yan. Amen po? Kasi may purpose si Lord. At magkakaroon ng restoration. Amen po? At gagamitin ka ng Diyos mightily and effectively for God's glory. Kaya that's why, sabi namin ni Reb, kayo na mga anak namin sa pananampalataya na nandito, hindi rin po kayo exempted. Kung kami na mga magulang nyo sa pananampalataya ay naranasan namin ang breaking openly sa maraming tao at still isinisigaw pa rin namin, Lord, we love you, we will serve you with all our heart. At doon, gagamitin po tayo ng Lord mightily. At ipagkakaloob ang lahat ng ating mga pangangailangan. That's why, itong verse na ito na chapter 5, 1 and 2, pag binasa mo, akala mo ganun lang. Akala mo ganun lang nang sabi, yaman kayo'y mga anak na minamahal ng Diyos, tularan ninyo siya. Ang tanong, kung magkakaroon tayo ng evaluation ngayon, namumuhay po ba tayo katulad ni Kristo? O ilang beses natin hinubad at ibinalik, hinubad at binalik, hinubad at ibinalik at hindi na inalis? Amen po? At doon, hindi natin nalalaman, hindi natin naunawaan na ang mga hinihingi natin sa Diyos, bakit hindi pa binibigay? Marahil, ngayon, maunawaan natin, marahil Lord, nakikita mo ako na ibinalik ko ang aking lumang damit. Tayo lang po ang nakakaalam. Kaya that's why, ang sabi po dito, illustration ang sabi, alam ba natin na ang salita ng Diyos parang salamin? Sinong agree sa akin? Sino dito na kapag narinig ang word of God, di po ba ang sabi doon sa Hebreo, na parang tabak, magkabilay, talim, na parang humihiwa sa kasukasuan, nakakatagos ng laman ng puso at isipan ng tao. Ang sabi dito, ang salita ng Diyos parang salamin. Na-bless po ako dito. Na kapag daw humarap tayo sa salamin, harap tayong lahat sa salamin. Pagharap daw natin sa salamin, makikita natin ang ating mukha, sarili. Pag daw tayo humarap sa salamin, parang salita ng Diyos, hindi tayo para husgahan ng Diyos. Kasi kung tayo lang, pagtingin natin sa sarili sa salamin, kung tayo lang ang titingin sa sarili natin, di ba madi-disappoint po tayo? Di ba? Lalo na kung ang dami nating pangako sa sarili natin na hindi ko na to gagawin, at paulit-ulit ginagawa natin. Pagharap mo sa salamin, kung ikaw lang ang titingin, sasabihin mo sa salamin, hindi ka na talaga nagbago. Kawawang-kawawa ka na, di ba? Iiyak po tayo. Pero na-bless po ako dito. Pagtingin daw po natin sa salamin, hindi tayo para husgahan. Kung hindi, sabihin ng ating amang nasa langit kung sino tayo. Pagtingin mo sa salamin, sasabihin ng ating amang nasa langit, ikaw ay anak ko, mahal na mahal ko. Alam ko ang iyong pinagdadaanan. Alam ko ang iyong pangangailangan. Ikaw ay precious sa aking kamay. Ikaw ay aking pinili, tinawag. Mangyayari ang aking kalooban sa iyong buhay. So na-bless po ako dito na pagtingin natin sa salamin, nakikita natin ang ating kahinaan. Nakikita natin ang mga failures natin. Nakikita natin yung paulit-ulit na pagkakamali. Pero ang sabi ng amang nasa langit, pagtingin natin sa salamin, sabi niya sa atin, mahal kita, ikaw ay aking anak.
Ikaw ay aking pagpapalain. Ikaw ay mangyayari ang pagkatawag mo. Lahat ng iyong pinagdaanan, naranasan mo yan because there is a great purpose. Kaya, sa araw na ito, ang nais ng Diyos, tayong lahat, tumingin sa salamin at pakinggan natin ang sinasabi ng ating Amang nasa langit bilang siya ang ating Ama. Bilang tayo ay kanyang anak na mahal niya. Marami tayong naranasan, pero hindi mababago ang ating identity as beloved children of God. Kung ano ang pagkatawag ng Diyos, nung tayo po'y umuo sa Diyos, hindi po ito mababago. Bagkus, magdidesisyon po tayo. As beloved children of God, pag hinubad na po natin ang lumang damit, ano man ang maranasan natin, cry for help. Lord, help me. Gusto kong lumakad, Lord, sa tamang daan. Sabi po nila, ang mga walang takot sa Diyos, dumadaan daw sa maling daan. At wala nang ginawa itong dumadaan sa maling daan kung hindi, pag nakita niya na mali ito, wala siyang ginagawa, kundi atras ng atras. Atras ng atras kasi sabi niya mali. At doon, kasi nga walang kasiguraduhan, pero nung binigay mo na ang buhay mo sa Diyos, inalis ka niya sa dilim, dinala sa liwanag, sa tamang daan, gaano man kahirap itong daan na ito. Kasama natin si Lord. Kaya pag nahihirapan ka na, Lord, help me. Kagaya ni Pedro. Siya'y pumunta, gusto na lumakad sa tubig, nakatingin kay Jesus. Nung siya'y lulubog na, sumigaw siya, Lord, help me. Kaya pag hirap na tayo, wala na tayong mahagilap na salita, sabihin mo lang, Lord, help me. That's enough. Kasi pag-amin sa ating sarili, na kailangan natin ang tulong ng Diyos. Palakpakan po natin ang Diyos. Hallelujah. Kaya po, dito tayo magtatapos, ay i-check po natin ang ating identity. Sabi po dito, magkaroon tayo ng self-evaluation sa ating sarili. Ako ba ay anak ng Diyos na nabubuhay sa pag-ibig o alipin ng takot na magkamali? I-check po natin yung ating paglakad. Paano tayo magsalita? Paano tayo magpatawad? At paano tayo magmahal? Kaya, kung nahihirapan po tayo sa ating buhay, kung nahihirapan tayong magmahal, balikan natin kung gaano tayo kamahal ni Kristo. Balikan natin lagi ang cross. Sa lahat ng hirap na nararanasan natin, isa lang po ang sagot. Bumalik lagi sa cross. Dahil sa cross na naranasan ko ni Jesus, wala pong hirap na hindi natin mapagtagumpayan kapag kasama po natin ang Diyos na nagmamahal po sa ating mga buhay. Kaya po, sa conclusion po natin, yung binasa ko sa ating verse, yamang kayo'y mga anak na minamahal ng Diyos. Tularan ninyo siya, mamuhay kayong puspos ng pag-ibig tulad ni Kristo. Dahil sa pag-ibig sa atin, inihandog niya ang kanyang buhay bilang mahalimuyak na hain sa Diyos. Kaya ikaw at ako, sa araw na ito, ihandog po natin ang ating buhay sa Diyos. Ipagamit natin ang ating buhay sa Diyos bilang kanyang anak at anuman ang ating maranasan. Pag nagdesisyon po tayo, hindi tayo iiwan, hindi tayo pababayaan. Anuman ang ating pangangailangan, ipagkakaloob ng Lord. Sa paglilingkod, lagi mong iniisip ang pangangailangan ng iba. Ito, subok namin itong mag-asawa. Kasi daw po kapag
inuna mo ang Lord, ibibigay ni Lord ang pangangailangan mo. Amen po? Pag binigay mo ang tithes mo sa Lord, bubuksan ng Diyos ang durungawan ng langit, ibuhos ang masaganang pagpapala sa atin. Kaya kapag naglingkod tayo sa Diyos, hindi mo na naiisip ang pangangailangan mo. Ang naiisip mo pangangailangan ng iba. Pero magtaka ka, yung pangangailangan mo, hindi mo man iisip, tinutugon ni Lord. Hindi kanya pababayaan. Kaya sabihin mo sa katabi mo, huwag mag-atubili. Huwag matakot. Ipagamit ang buhay sa Diyos. Wala ka bang talento na akala mo wala, bibigyan ka ni Lord. Ang nais lang ng Lord, oo Lord, ibibigay ko ang buhay ko sa iyo. Ipapagamit ko ang aking buhay sa iyo. Amen po? Kaya po, sa araw na ito, I believe sa ating pagtayo sa araw na ito, ikaw ang nakakaalam kung hinubad mo yung lumang damit at hindi mo na sinuot, o hinubad mo at isinuot mo at hindi mo na hinubad. At sa araw na ito, ang araw na ito ay ang nais ng Lord, ikaw mismo sa sarili mo sa harapan ng Diyos. Magdesisyon ka, hubarin mo ang lumang damit, isuot mo ang bagong damit, and surrender your life to God at ipagamit mo ito sa Diyos na buhay. At ang iyong pangangailangan, idadagdag ito ng Diyos. Palakpakan natin ang Lord. Tayong lahat ay tumayo. Hallelujah.